May iba't ibang sandali sa laro ngayong araw kung saan mukhang matatapos na ang winning streak ng Atlanta Hawks. Ang Los Angeles Lakers na hirap sa mga nakaraang laro ay nagkaroon ng pambihirang performance mula kay LeBron James at Anthony Davis. Para bang sapat na ang ginawa ng dalawang ito para talunin ang Hawks. Pero patuloy na lumaban ang Hawks at nalampasan ang lahat ng iyon. Isa sa mga pinakamagagandang laro ng NBA ngayong season ang naganap sa State Farm Arena ngayong araw. Isang dikit na laban ang pinakita ng Hawks at Lakers na umabot pa sa overtime. Sa huli, na-extend ng Atlanta ang kanilang winning streak sa 6 na laro sa kabila ng napakahusay na laro ni LeBron James na nagtala ng triple-double, 39 na puntos, 11 assist at 10 rebounds. At ni Anthony Davis na may 38 puntos, 10 rebounds at 8 assists. Si Trae Young naman ay may 31 puntos at 20 assists, kabilang na ang game-winning shot. Sina DeAndre Hunter, 26 na puntos, at Bogdan Bogdanovic ay nakapag-combine para makapag-ambag ng kabuuang 46 na puntos sa panalo ng Hawks. Bagamat maganda ang depensa ng Atlanta sa kanilang winning streak, hindi ito maituturing na isang magandang defensive game. Ang Lakers, na hirap din sa depensa at wala si Austin Reeves ngayong araw, ay may shooting na 52% from the field at 46% from the 3-point range. Karamihan sa kanilang puntos ay nagmula kina James at Davis na parehong outstanding ang laro. Gayunpaman, walang naitulong ang bench ng Lakers na natalo ng Hawks bench sa puntos 65-17. Ang supporting cast ng Lakers na binabatikos na ngayong season ay hindi nakapagbigay ng dahilan para huminto ang mga kritisismo ngayong araw. Bagamat karapat-dapat mapansin ang laro ni Trae Young at dapat lang, nakakakuha ang Hawks ng version ni DeAndre Hunter na hindi pa nila naranasan dati. Si Hunter ay kahanga-hanga mula sa bench at nagpatuloy ito sa laban na ito. Isang laro kung saan nagpalitan sila ni LeBron James ng mga puntos. Umiskor si Hunter ng 26 na puntos mula sa bench, 9-15 from the field and 5-7 from the 3-point range. Talagang kahanga-hanga ang naging performance ni Hunter para sa Hawks ngayong season at nararapat lamang siyang makakuha ng mas maraming pagkilala sa buong liga. Maganda rin ang laro ni Bogdan Bogdanovic ngayong araw na nagtala ng 20 puntos at nag-shoot ng maraming mahalagang 3-pointers. Nagtapos siya ng 4-9 from the 3-point line and 7-13 from the field. Naging maganda ang tambalan nila ni DeAndre Hunter para sa bench ng Hawks. Ang Hawks ay naglalaro ng pambihirang basketball at unti-unti nang napapansin ng NBA. Bagamat nahihirapan ang Lakers ngayon, ang panalong ito laban sa kanila. Lalo na't nagpakita ng kahangahangang laro ang dalawang pinakamagagaling na manlalaro sa mundo ay isang bagay na maipagmamalaki. Maraming batang talento ang team na ito at marami pa silang kailangang ayusin, pero natututo silang magkumplemento sa isa't isa na nagresulta sa mahusay na team basketball at 6 na sunod na panalo. Matapos ang laro, nag-viral rin ang sagot ni LeBron patungo sa isang reporter. Sa tingin mo ba talagang naa-appreciate ng mga fans ang nagagawa mo pa rin ngayon? James: hindi ko alam, basta lumalabas ako at nilalaro ang laro ng tama. Nakikipagkumpetensya sa mataas na antas at ibinibigay ang lahat sa bawat pagkakataong nasa court ako. Limitado na ang oras ko kung hanggang kailan pa ako makakapaglaro. Masaya na akong patuloy ko pang nalalaro ang larong mahal ko. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, umiskor si Stephen Curry ng 23 puntos sa kanyang pagbabalik sa lineup ng Golden State, ngunit nabigo ang Warriors na makahanap ng maaasahang second scoring option at natalo sa Minnesota Timberwolves 107-90 nitong Sabado ng araw sa Chase Center. Si Curry, na hindi nakasama sa laro noong Biyernes laban sa Houston Rockets dahil sa matagal na bilateral na pananakit ng tuhod, ay nag-shoot ng 6 of 17, 3 out of 9 from long range. Ginawa ang lahat ng 8 free throw na nakuha niya at nagkaroon ng 4 na assist sa loob ng 32 minuto. Si Jonathan Kuminga ay may 13 puntos at 2 rebound isang laro matapos idikit ang Rockets para sa career high na 33 puntos. Umiskor si Andrew Wiggins ng 11 puntos bago umalis sa laro na may pananakit sa bukong-bukong. Si Draymond Green na napigilan sa nakaraang 2 laro ay nahuling pumasok at nagdagdag ng 10 puntos, 9 na rebounds at 5 assist habang galing sa bench sa unang pagkakataon ngayong season.
Umalis din si Moses Moody sa laro na may injury sa kaliwang tuhod at hindi na nakabalik. Ang Golden State ay natalo ng 5 sunod at 6 sa huling 7 laro laban sa Minnesota. Nagsimula ng maayos ang Warriors, nakipagpunyagi ng husto sa second quarter. Pagkatapos ay tila handa ng gumawa ng malaking run sa third quarter hanggang ang binaligtad na foul call ang nagpabago sa momentum. Matapos ang effort ni Gary Payton upang maka-score at ma-foul, isang potensyal na 3-point play na magpapababa sa deficit sa 75-69. Ni-replay ng mga opisyal ang laro at binago ang tawag sa isang offensive foul kay Payton. Ang Warriors ay gumawa ng panibagong pag-atake sa ika-4 na quarter na abot ang 80-77. Sa 3-pointer ni Curry sa natitirang 10:38 minutes bago tuluyang nakalayo ang Wolves. Narito ang mga aral mula sa laro. Naglalaro sa isang reserbang papel sa unang pagkakataon mula nang bumalik mula sa isang pagsususpinde sa NBA noong nakaraang season, hindi pinalampas ni Green ang kanyang karaniwang batch ng basketball gumbo. Sa unang quarter pa lamang, ang 4-time All-Star ay umani ng 8 puntos, 4 na rebounds at 1 assist sa loob ng 6.5 minuto. Gayunpaman, hindi ito naging pabor sa kanya lahat. Matapos tinamaan ni Gobert ng malakas at bumagsak sa court, bumangon si Green at nagalit sa isang opisyal na naniniwalang may foul na dapat itawag. Sa halip, tinawagan ng mga ref si Green ng technical foul, ang ika-7 ni Green ngayong season. Ang sumunod, ang Warriors ay naging malakas sa panimula, umiskor ng 31 punto sa unang quarter, ngunit pagkatapos ay parang may harang na pader sa ikalawang yugto nang sila ay malimit sa 15 punto lamang. Ang opensa ng Golden State ay walang ritmo o daloy na nagbigay daan sa Minnesota na humiwalay at bumuo ng double-digit na lead. Ang Warriors ay nag-shoot ng napakalubha na may 5th of 19 overall, 1st of 9 from 3-pointers, 5 of 19 overall, 1 of 9 from 3-pointers. May 4 na turnovers, naglagay lamang ng 4 na puntos sa unang 9 na minuto ng period at nahuli ng 19. Ito ay madaling matatawag na isa sa pinakamasamang quarters ng Warriors sa season at magiging mas masahol pa kung hindi sila nakagawa ng isang maliit na run sa huling ilang minuto. Ang pangatlo, hindi pumapasok ang mga shooting ni Buddy. Si Buddy Hield ay isang scoring machine sa unang bahagi ng season nang siya ay nag-average ng 17 puntos at nag-shoot ng 49.1% from the arc in 13 games. Simula noon, maraming blanco ang nakuha ni Hield. Sa kanyang nakaraang 8 laro, ang shooting ni Hield ay bumaba sa 34.2%. He is 1 of 8 from the floor versus Houston Rockets. Pagkatapos ay kumonekta sa 2 of 4 from long range versus Timberwolves. Si Coach Steve Kerr ay tila hindi masyadong nag-aalala. Sinabi bago ang laro na ito ay normal lang sa kanila sa mga pag-agos at daloy ng isang season na para sa kanya mahaba pa ang season. Sa kabila ng lahat ng iyon, malapit pa rin si Hield sa isang milestone na sandali. Ang sharpshooter ay nangangailangan ng 8 higit pang 3 upang maging ika-17 manlalaro sa kasaysayan ng NBA na magkaroon ng 2,000 3-pointers para sa kanyang career. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.